At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, ang van life natin ay nasa Cagayan de Oro na. At kikitain natin ng mga first timers dito. Ano po? Maraming salamat bro. It's the heart. Okay, Nicole. Relationship. Welcome to Cagayan de Oro. Mainit to ha. Ito bulalo. Pero sino itong first timer na to na bigla na lang sumulpot na mayroon pang dalang bulalo? Lalo na nung nalaman niya na wala tayong matutuluyan, iniimbita niya tayo sa bahay nila. Pwede kayo sa place ko. Saan? Malapit lang. Ang weirdo na ganun siya kaporsigido na sa kanya kami tumuloy. Magpahanda ako. Hindi pa masyadong ano yun? Grabe naman. O sige. Nakakapagduda yung pagkatao. Napagkamalan pa naming ano. Pero nung tinanong na namin siya, Mamaya, malalaman mo. Nakita na tayo dati. Ngayon pa lang. binirong-biro ko kanina. Hindi ko alam na pari pala yung binibiro ko. Father, sorry Father. Hindi ko naman kasi talaga alam. Siguro mapapatawad ba naman ako, di ba? Sorry Father. It's called Saber. Kinabukasan ng pang-apat na araw, tutulak na tayo ngayon papuntang Cagayan de Oro. Kaya tinawag na Riverside kasi nga sa tabi ng campsite is merong isang mahabang ilog dito na pwede nang liguan pero hindi lang tayo sinuwerte. Minamaalas daw tayo. Makikita ko sa comment section na kahit saan magpunta tayo ay lagi tayong inuulan. So tanggap ko naman na yan na ako talaga si Boy Ulan. Tapos pati yung paglindol, parang isisi na rin sa akin yung paglindol. Kasi kahit saan ako magpunta, lumilindol. So wag naman. Enjoy natin to, kahit kulay brown. Oh, grabe. Ang lamig. Bukas pa naman tayo aalis. Pero nag-unti-unti na kami mag-ayos ng mga gamit namin para bukas na umaga pagising. Karga na lang. Then, next destination. Abante na tayo. Kulang-kulang 2 oras. Cagayan de Oro na. Babalik naman tayo ng Davao, bandang Davao para magdurian tayo ulit. Oh, pababa tayo ulit after ng CDO. Good morning mga first timers, welcome back to another van life episode. At sa pagpapatuloy ng ating pag-iikot ng bansa ay mula dito sa Bukidnon ay pupunta naman tayo ngayon ng Cagayan de Oro. 1 oras at kalahati lang, Cagayan na. Oh, umo-overtake oh. Oh. Kasi ba ito? Effortless. Meron tayong gaganapin na meet and greet ngayon sa CDO. Kasi dati, yung solo Philippine loop ko, yung Honda XADV pa yung gamit ko nun. Nagpa-meet and greet ako doon sa parang rotonda. Maraming first timers ang pumunta. Ngayon malalaman natin kung marami pa bang first timers sa CDO ngayong hindi na ako motovlogger. Titignan natin, malalaman natin mamaya. Ang ganda ng tunog biwa doon. Parang nagto-take off na aeroplano ba? Yung sipol. And then bro, hinto daw muna kasi bibili si Presya ng durian. Nag-crave na naman, maraming durian nakikita sa daan. Ayun, kumain ka doon ng kumain habang sa Mindanao tayo. Pagdating natin ng Luzon, wala na naman. Hanggang daydream na naman yan. Hanggang maktol ka na naman, wala kang makuha ng durian sa Luzon. Siyempre habang tayo ay nasa Mindanao, susulitin natin ang mga durian. Ano? Tinatawad ka? Oo, sabi ko 100 na lang per kilo eh. Tayo hinog na yan, tayo hinog na. Oh, yun. Magdudurian muna kami. Kasi hindi namin alam kung may durian ba sa mga pupuntahan namin. Tapiyok pa. 2 kilo? Sobrang Hinog naman natin, oh. Oo. Pag ganyan na, hinog na yan. Okay. Anong lugar na po ito? Barangay Lunukan. Barangay Lunukan. Manolo Fortich? Ayun, Manolo Fortich. Puyat yan, no? Yan, gusto ko puyat. Ayan, ayun, oh. Ang laki. Dalawa yung... Oh, cheers. Saan pa po kayo galing, sir? Yung pinanggalingan po talaga namin. Oo. Taga-Luzon po kami. Naglulup. Naglulup. Ay, nag-ano, bali nagtutor po kayo. Naglulup po, naglulup. Nakakabaliw, ang sarap. Ba't sarap na sarap kami sa durian? Parang
Parang sa lahat ng klaseng prutas na meron sa mundo, durian na hinahanap-hanap mo. Yan. Isang oras na lang, ano na tayo? CDO na tayo. Salamat po. Pero take time lang tayo. Walang pagmamadali. Maraming salamat po. Thank you po. Okay mga first timers, welcome dito sa Cagayan de Oro. Isang highly urbanized na lungsod sa Hilagang Mindanao at kilala bilang the City of Golden Friendship. Okay, time check. 12:28 ng hapon. Nasa Gastro Park na tayo mga first timers at mismong nasa Gastro Park parking lot kami ngayon kasi medyo mahirap maghanap ng parking sa gilid ng circle. So since na maaga pa naman kami ay magpapahinga lang muna, iidlik lang muna kami dito sa loob ng sasakyan at medyo mainit yung panahon. Tapos mamaya magpo-post na ako sa Facebook kung nasan kami. So maaaring dito na lang kami. Okay naman, pwede naman dito yun mamaya magsama-sama. Kakain lang muna kami lunch, hindi na namin kailangan lumabas. Kasi kanina bago kami umalis ng Campville Riverside sa Sumilaw, Bukidnon, ay nagluto na kami ng aming tanghalian. Ayan, hotdog, itlog, tsaka kanin. Yan yung tira kanina nung breakfast namin. So binao namin para yun yung tanghalian namin. Kasi medyo anticipated namin na gugutumin kami sa biyahe at abutin tayo ng ganitong sitwasyon. So kakain lang kami, power nap, and then balitaan ko na kayo mamaya kung ano ang mangyayari. Pero yung plan na kung makakapag-camp pa tayo dito sa Cagayan de Oro, makakapag-overnight tayo pero hindi yun camping kasi nga hindi rin natin alam kung paano tayo kikilos dito. Pero ang mahalaga lang dito na pinunta natin ay ma-meet natin ng mga first timers dito sa Cagayan de Oro. Okay, welcome back to Cagayan de Oro mga first timers. At pangilan ko na ba to? Pangatlong beses ko nang nakaapak dito sa lugar na ito. Nasa Gaston Park na tayo kung saan mamayang alas 5 ng hapon ay magkikita-kita tayo ng mga first timers dito. Pero ang aga kasi namin dumating, naka-idlip naman ako kasi the time na mismong pagdating natin ng Cagayan de Oro, sumipa yung antok ko ba? Sobrang antok na antok ako. So yung pwenestuhan natin, isang pay parking na 50 pesos ang bayad half day. Naka-edit naman ako ng mga isang oras siguro. Pero meron pa tayong 3 oras para antayin yung mga first timers na dadating dito eh. Tapos hindi pa natin alam kung saan tayo mag-overnight mamaya kasi ang Cagayan de Oro mga first timers, kita nyo naman sa drone, napakalaki at napakalawak na syudad dyan. So hindi natin alam kung saan tayo magka-camping dito. Pero meron ako naalala na sinabi ko noong second Philippine loop ko, yung solo ko, nang dumaan ako doon, amazed na amazed ako sa lugar na yon. Sabi ko, hanggang ngayon natatandaan ko yun, ang sabi ko, dadaling ko si Watod dito. At habang inaantay ang oras ng pagdating ng mga first timers, mag-ikot-ikot muna tayo. Hab-hab chicken. Hab-hab yun yung gano'n ang ibig sabihin ng hotdog. Hab-hab. Woo! Cagayan de Oro. Wala, 3 years bago tayo nakabalik. Sa mga nakaalala, ang Cagayan de Oro, ito yung pinakaunang probinsya ba ako tawagin? Basta Cagayan de Oro ang pinakaunang na napuntahan kong lugar dito sa Mindanao. Talagang alam niyo yun, dati takot na takot ako sa pag sinabing Mindanao. Feeling ko ang gulo-gulo ng Mindanao. Feeling ko parang bobombahin ako anywhere sa Mindanao. Pero hindi naman pala talaga. Nung ako na mismo naka-experience yan kasi ang thinking natin sa mga taga Maynila, mga taga Luzon na magulo ang Mindanao. Pero sa totoo lang, hindi naman. Parang ngayon, mindset ko, kahit saan magpunta ang lugar sa Pilipinas, may mga loko talaga. Diba? Kahit dito meron naman. Sa Visayas meron din naman. Sa Luzon, so kahit saan, may mga loko-loko. Pero majority, mas marami pa rin mababait na mga tao dito sa Pilipinas. Pilihan ng mga bulaklak. Halo-halo na ito mga bulaklak. Grabe, napakaganda nito. Totoo ba to? O converted lang? Minivan na converted? Hindi. Minivan. Kinostomize yung harapan maging box. Simbahan naman ito ng Cagayan de Oro. Dito. Hello po. Pagpasaya nyo na itsura ko, mukha pa akong hindi pa ako nakakapagbihis. Hello po. Ando sila. Nasa parking Ay, turo sila. Papunta kayo ng 5 PM.
Oh, mamaya. Mamaya, no, pero picture tayo. Thank you. Bulto. Ako, doon dati kasi na naglulup ako, nakamotor ako noon. Alala ko yung dati, sobrang dami na sumasalubong talaga, bawat towns talaga. Pero ngayon hindi ko na masyadong ina-expect kasi iba yung mundo ko noon eh. Nasa mundo ako ng motovlogging noon. Pero ngayon kasi hindi na umiikot yung mundo ko sa motovlogging, nasa pagta-travel daw, camper van. Hindi ko alam kung anong kategorya ng ginagawa natin ngayon eh. Basta ang alam ko lang, sinusunod ko lang kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Basta mag-travel lang na mag-travel. Hindi ayaw kong i-categorize yung ginagawa natin eh. Kasi isa lang naman yung nagli-lead kung bakit ginagawa natin yung ganito. Kasi ito yung nagpapasaya sa atin. So sundin lang natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin para masaya. Hinihingal na ako. Magandang exercise to, alas 2 ng hapon, exercise sa initan. Ay, yung kape ko nga pala. Hot yan. Ito on, sir. Ang laki naman yata, baka manginig na ako. Yung tama lang. Pero yung ano ha, black ha, wag cold. Sugar di siya, sir? Wala pong sugar. Wala. As in, black lang. Naalala ko, CDO is the city of Golden Friendship City. Ganyan. Sorry. Hanghang ako eh. Ito kasi wala ako ngayon, kape. Ano bang minamaktul-maktul mo kasi dyan? Kanina ka pa dyan. Yung concert ng airport. Oh. 21,500 VIP. Nakikita ko na siya sa personal. Mahawakon ko na yung asawa ko. Hindi ko pa nagawa. O, sinong may kasalanan? Nawin na nga kita para pauwiin mo ko. Ikwento ko lang sa inyo mga first timers ha. Ay mga 3 weeks ng Visayas Mindanao natin. Hindi ko alam kung bakit inaaraw-araw niya akong awayin. Sa lahat pa naman yung ayoko yung inaaway ako. Inaaway niya ako palagi. Laging mainit pa yung ulo. Yung pala, hindi niya sinasabi sa akin, magko-concert na pala yung F4. Eh sabi niya dati, manunood ako ng F4 kasi fan na fan siya ni Dao Mingsu ba. Eh nagkataon na nag-Philippine Loop. Ngayon hindi naman niya sinabi. Eh kung sinabi mo sa akin yun na manunood ko ng F4, eh di sana hindi na kita sinama sa Philippine Loop. Pabibilihin kita. Anong mas matimbang? Philippine Loop o si Dao Mingsu? Si Dao Mingsu, siyempre. Etong Pilipinas, maiikot pa natin to together. Eh yun, minsan ko lang makikita sa buong buhay ko. Kasi imagine naman 23 years ang buhay ko. Gano'ng kakapan ni Dao Mingsu? 1,000,000%. Ganun talaga love. Umiyak kaya nung may nakita na siyang mga nagpo-post ba sa Facebook na harap-harapan na nakikita nila si Dao Mingsu as in sa harap lang. O next time pa nag-concert. Kailan kaya yun? Ayun yung hindi natin malalaman. Pero magtiwala ka lang kasi ako nagsabi sa'yo na magko-concert din dito. Ngayon pumatok sila dito, babalik yan dito. Ha? Oh, tapos itatapat ko may Philippine Loop ulit. VIP ha? Ha? VIP. O sige. Tapos hindi ka nasasama sa Philippine Loop. Hindi na. Yun na yun. Oo. Oh. Sama na ako kay Dao Mingsu. Nalayasan na kita. Freshen up lang ako. Kasi harap tayo sa maraming first timers mamaya eh. Para kahit pa paano mabango ba ako. Alam niyo naman ng mga fans, hindi mapigilan. Yeah, hello po! Hello po! Baby! At unti-unti na nga dumadating ang mga first timers. Meron tayong 3 oras para makibanding sa kanila. Ilang kape kaya mauubos ng biskotso na to? Bro, maraming salamat bro. Welcome po. Anong pangalan mo? Victor po, Angelo. Tsaka yung kanyang asawa nandito. Ma'am, ayun si ma'am. Tsaka yung kanyang baby boy. Basta pinakaunang lugar sa Mindanao na napuntahan ko, Cagayan de Oro. Kaya ganito ka-special sa akin ito. Sukang pinashock? Finally, our prayer is answered. Tawa! Thank you po. Gusto nyo na nakakatawang joke? Sila, may minivan daw. Dahil nga fan sila ni Watod, nagkaroon din sila ng ganyan. Ngayon bro, anong pinangalan mo bro ng inyong minivan? Tuwan. Babay Tuwan! Si Tuwan daw. Kami nakatira sa taas. Sa taas po kayo? Kami. Hello po! Sa tingin nga, hindi ko parang kilala ko to eh. Kumusta po? Hello po. Picture po yan. Sige, picture tayo. Maraming salamat bro. Bro Richard. Ilalagay namin lahat ng mga memorabilias na natanggap namin, mga niregalo nyo sa amin sa Alitap Tap Base Camp. Bro, thank you dito bro.
Sige. Oh, mamaya ulit ha. Chika lang kami. Magigipag-picture daw yung asawa ko. O tara po, sige po, mag-picture po tayo. Sir, maraming salamat sa pabangus mo. Hindi daw niya business, pero syempre, it's the thought that counts. It's not the business, it's the heart. Opo, doon na po kami galing. Nice meeting you again. Mula alas 5 ng hapon hanggang sa gabi na, patuloy pa rin ang pagdating ng mga first timers. Uy! Cagayan de Oro. Oo. Ha? Okay, boy. Alam niyo na po kung sino kayo kahit madilim. At least nakasama po namin kayo. Ayan. Yan, tinatawag na long distance relationship. First timers and boy. Ayan, sila bro Eric sa kanyang wife. Faith. Si Ma'am Faith. Dinala tayo ng Puto Maya. Uy, yun ang gusto ko. Bakit maraming salamat po. Philippine Looper. Philippine Looper. Uy, Ikaw, meron ka dito. Welcome to Cagayan de Oro. Saan kayo galing? Initaw. Diba? Bro, anong pangalan mo? Arvin Bulyosos. Si Kuya Harvin? Oh, Arvin. Marami na dumadating dito, may mga nakamotor, may mga naka 4 wheels, pero si Kuya nag-commute at malayo pa ang kanyang pinanggalingan, kaya maraming salamat. Ha, sa Barangay pagpunta. Lumbia. Galing. Ayun, Barangay Lumbia. Shoutout sa Grand mga Rio pa. Barangay Lumbianers. Lumbianers. Lagpas alas 8 na pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga first timers. Pero merong isang dumating na mas nakuha ang aming atensyon. Wait lang, grabe na talaga mga taga CDO. Kanina mga kakanin lang kung ano lang yung nare-regalo sa atin ito. Mainit to ha. Ito bulalo. Grabe bulalo. Hindi kayo matutulog. Magkaklaberya kami. Doon kayo? Oh. Ngayon lang ba tayo nagkita? Nagkita na tayo dati. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang? Tinabangan talaga ko kayo. Meron po ba kayo ibang... Ngayon pa lang, may bulalo. Grabe ba? Pwede kayo sa place ko. Matutulog. Saan? Malapit lang. Ang weirdo na ganun siya kaporsigido na sa kanya kami tumuloy. Claveral, malayo pa yan. Malayo pa yan. Stay muna kami sa'yo. Pwede. Tapos bukas na kami pupuntang Claveria. Pwede. Pwede. Sige. Ilan kayo? 10. Hindi, joke lang. Apat na Kasya. sasakyan. Hanggang 8 kayo dito. Oo. Sige. Pero kakain nga muna kami. Kain muna kami. Po ba? Yan. Pwede din doon na lang. Magpahanda ko. Hindi ba masyadong ano yun? Grabe naman. Sige. Ngayon mga first timers, hindi ako nahihiya eh. Kasi alam ko kasi yung mga aura ng mga first timers. Yeah. Same aura yan ni Boy P. Pwede na rin. Tsaka alam ko, kapag nagbiro ako sa mga first timers, alam ko kung hanggang saan yung biro ko. Kasi sanay sila sa biro ko sa video. Diba? Yan na eh. Yan. O ganito na lang. Para safe tayo mga first timers ha. Bukas na tayo pupunta ng Claveria kasi ako na naman yung nagpupumilit na pumunta ng Claveria, pero dahil nga mahamog doon, medyo mahihirapan tayo. So, hindi tayo babiyahin ng malayo ngayon. Makikituloy tayo sa bakuran ni Sir. Sir, ano po? Sir, pangalan mo? Jogs. Jogs? Joels. Joels? Sa bulot tayo. Ayun. Sa bakuran nila tayo makikipark ngayon at matutulog para hindi na tayo bumiyahin ng gabi at safe tayo. Tapos bukas, Claveria. Tsaka para masabi natin natulog din tayo sa CDO. Pero salamat sir sa bulalo ha. Kortesya ng Mr. and Mrs. Alan and Joylyn San Nicolas. Ayun. Shoutout po. Mamaya malalaman mo. Ako ka ano eh, empleyado. Mukhang Sa lahat ng mga first timers na nakasama namin, maraming salamat po. Hanggang sa muli natin pagkikita. Okay, tapos ng meet up. Tutuloy na tayo sa ating tutuluyan ngayong gabi. Grabe kayo mga taga CDO. Ibang klase kayo. Pagkatapos ng meet and greet ay dumiretso na tayo sa bahay ni Sir. Pero pagdating namin doon, para namang hindi bahay ito eh. Biniro-biro ko kanina. Hindi ko alam na pari pala yung binibiro ko. Si Father. Pwede daw, pwede. Okay, wala tayo sa campsite mga first timers ha. Wala rin tayo sa hotel. Alam mo nasan tayo? Nasa kumbento. Sobrang safe tayo. Safe dito, wala? Oy, dahil ako si Boy first time. Maniwala ka siya hindi. First time kong pumasok sa kumbento. Father, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Pasensya ka na sa mga biro ko kanina kasi hindi ko naman kasi alam na father ka wala. Wala naman. Okay naman yun.
Uli niya na sinabi, sabi niya meron, sabi ko, in-invite tayo ni Father na sa akin na kayo tumuloy. Eh, kasya ba kami? Kasyang-kasya. Eh, sabi ko, meron ka bang kastilyo? Meron. Basta makita mo maya. Yung pala, sa labas, simbahan. Yung dito, kumbento. Ayan. Behave tayo. Ha? Kaya behave tayo. First time namin lahat. First time namin. Tara, first timer eh. At dito na nagsimula na lahat kami ay marespeto. Amen. Kinabukasan, kakaiba ang feeling. Ito ang pinakakalmado kong gising dito sa Mindanao o sabihin natin pinakapayapa. Napakaganda experience talaga to. Hindi ko makakalimutan to. Hindi ko makakalimutan. Solid. Sarap maging boy first time. Para tayong natulog sa hotel. Ang ganda. Good morning mga first timers. Merong mass na nagaganap ngayon. Ang nagpipreach ay si Father. Hanggang ngayon hindi ko maisip na kahapon nung nag-meet kami na hindi ko pa alam na siya pala ay isang pari. Inokray ko ng inokray namin ng inokray, pari pala. Ngayon nagpipreach sa harap ng altar. Sorry Father. It's called Savor. First time kong matulog sa kumbento. First time pa talaga. Pero nakaka-amaze, no? Nagkakaroon ka ng mga kaibigan. Dumadami yung mga kaibigan mo, pero merong ibang kapamaraanan si Lord kung paano mo makikilala yung isang kaibigan. Iba yung kapamaraanan niya kung paano mo ma-meet yung isang tao na makikilala mo, magiging kaibigan mo. Tapos posible na magiging or makakasama mo na siya sa journey ng buhay mo kahit na magkalayo kayo ng lugar. Hindi ko maisip na magkakaroon ako ng kaibigan na pare. Grabe, hindi ko maisip talaga. Sabi nga namin kagabi, every time na mapupunta kami ng morning bro, sabi nga namin, every time na pupunta tayo ng Cagayan de Oro, every time na makakabalik tayo dito, ay bibisitahin natin si Father dito. Pupuntahan natin yung kanyang kumbento, yung kanyang simbahan. Diba? Hindi man tayo Catholic, pero andun yung andun yung respeto sa mga paniniwala. Yan yung sinasabi ko noon pa sa mga kaunan. Habang naglulog tayo, First Philippine Loop pa lang. Yan na yung paniniwala, yan na yung paningin natin na makakakilala tayo ng iba't ibang klaseng tao, makakakilala tayo ng iba't ibang klaseng paniniwala, pero dapat meron tayong respeto. So, ako ay hindi man Catholic, ako naman lumaki naman akong pumapasok talaga sa loob ng simbahan ng Katoliko. So, hindi ako ilap pumasok, hindi ako ilap sa mga yung nakikita ko, kasi andun talaga yung respeto ko pagdating sa paniniwala ng iba't ibang klaseng relihiyon. So, ang matulog sa kumbento ng Catholic Church, napakagandang experience para sa akin. First time. Boy, P! Father, sorry Father. sorry. Biro lang yun. Hindi ko naman kasi talaga alam. Siguro mapapatawad ba naman ako, di ba? Hingi ako ng tawad sa'yo mamaya. Or personal ako hingi ng tawad sa'yo. Lalo si Pre siya. Inokray kagabi.
Wala eh. Sabi ko nga sa inyo, pag first timer, iba yung vibe nung bawat isa. Malayo pa lang, paparating pa lang. Pagtingin sa akin, alam ko ng first timer eh. Iisa lang ang frequency nating lahat. Iisa lang ang pitik ng mga nerves natin. Ganyan. So malayo pa lang, alam ko na. Kung first timer yan, mata sa mata pa lang. So, ayun, Father, maraming salamat. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito, sa pag-ampon sa amin dito sa inyong kumbento. No, napakagandang experience na hindi ko makakalimutan dito sa Cagayan de Oro. Reverend Father Jojo Joel S. Oga. Father, maraming salamat ah. Pagkatapos ng unang misa, sabay-sabay kami nag-agahan. Good morning, Father. Kaya na naman. Kain ulit. Ay, Doki! Yung center of attention. Oh, gusto niya siya lang lalaruin. Mabait naman siya. Good morning po, ate. Good morning po. Ang sarap ng tulog namin. Safe na safe. Sa mga... Ayan, picture ba tayo? Okay. Thank you po. Ayan. Grabe. Hanggang ngayon, amazed ako sa experience natin. Tira, feeling ko napakahuli ko ngayon. Gusto niyo paspasan ko kayo? Tingnan ko yun ng positivity and creativity in life. Kapon, ino-okray mo ngayon, Father. Hindi ko ino-okray sa Father ah. Sabi mo kung ano trabaho niya. Alata mo. Father, maraming salamat po sa ipa-experience na ganito. Walang problema. Talagang hindi namin makakalimutan to kasi At parang... least pag pupunta kayo ng Cagayan de Oro, may bahay na kayo. Oo, at bibisatahin ka namin lagi dito. Oo. Hindi kami po pwedeng pumunta ng CDO na hindi ka namin dadalaw. Pag wala kayong matulugan doon sa Claveria, balik kayo dito. Walang problema yan. Maraming salamat po. So, ang breakfast natin, pandesal, dilis na may bawang kamatis, spam, talong, isda, scrambled egg. Hindi pa pwedeng walang kape. Alam ni Father yan. Akala ko may dala siya, ano ba yun? Yung mug, tamag. Tamag, wala. Gusto niyo bang magbenta ako talaga ng tamag? Yung may nakalagay na tamag, no? Kasi naka-affiliate lang kasi ako sa TikTok. Pero lagyan natin ng branding ng Boy Peace Tamag. Mas maganda. No? Ang mag Mas maganda. ng mga tamad. Oh, yan. So first time na rin makakatikim ng corn coffee. Dalhin mo na to. Ay, Iba din to. maraming salamat po. Meron tayong going corn coffee sa Alitaptap Base Camp. Ay, mag-order na. Tara po. Bakit? Ayan, thank you. Ay, isa pa. Ayun, thank you po, thank you. Si Kuya, meron may picture po kami kanina, Kuya. Sige po, tara, basta tayo. Lord, maraming salamat po, Lord, sa umagang ito, sa panibagong araw na binigay mo sa amin. Maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. At sa first time experience ng buhay namin na makasama namin si Father ng hindi expected. Hindi naman ito makakalimutan. Maraming salamat din po, Lord, sa lahat ng mga blessings na natatanggap namin sa araw-araw. At yung mga pagkain po na sa hapagkain na namin, i-bless mo po ito ng mga pagbigay ng kalakasan sa aming katawan. Maraming pong salamat sa lahat. Mom po, mga tawag. Ilang person? Pure Greek wine. Hindi naman to. Mas wine, ha? Sige, Father. Sayaran ng alak yung ano ko. Sarap. Gusto mo? Ha? Ramdam mo pa rin yung alcohol. Dalhin mo to. Ay, hindi na, Father. Baka malasing. Dali natin. Ganito, kapag tayo nakaramdam na meron tayong pagkakamali, shot. Ito yung pag nag-inuman tayo, sigurado hindi tayo magmamahal. Hindi do. Padre ang sabi, kapag sobra, hindi na maganda. Hindi na maganda. Walang masama sa kumain ka. Pero pag sobra-sobra, gluttony na yun. So paano matatakpan ang kasalanan? Shot. Father, maraming salamat ha. Dinagdagan mo ang kulay ng aming pag-iikot ng bansa. Kung alam mo lang kung gaano kaming lahat kasaya. Experience na hindi lang namin babaunin sa buong loop na ito, kundi babaunin, aalalahanin namin ito habang buhay.
Yan. Ayan. Thank you, Father. Ha? Ingat sa biyahe ha. Salamat po. Ako yung magmamano. Gusto ko po sana sasama. Pero, Halika na, Father. halika na. Tingnan natin, baka makasunod. Sige po. Bye, Father. Ingat sa biyahe ka tayo. Next episode, ang van life natin ay tutulak naman ng Claveria. Claveria na matatagpuan sa Misamis Oriental. Galawan at destinasyon na walang kasiguraduhan. Strike anywhere lang ang galawan. Basta ang mahalaga, niyayakap tayo ng kalikasan.